Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction patungkol dito, no? Sa isiniwalat ni Kuya Val sa kanyang live na si Edo ay nagsampa or magsasampa na rin ng kaso. Kaya pala sinabi ni Kuya Val na patong-patong ang kasong inyong kakaharapin. Agoy! Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate na, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Harmilyon, Tita Kung Vayots, Kamanay Tere ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan, no. Meron akong audio clips iparirinig sa inyo, galing ito dun sa live ni Kuya Val. Then after natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalinga, pakinggan natin. Kami ni Edo po ay nag-usap na, nagkasundo kami na lahat po ng namabalahura sa kanya, kakasuhan po namin. Malinaw po yan yung usap po namin. Lahat ng mga reaktor na namira kay Edo, isa-isa po, kakasuhan po namin sila. Tandaan niyo po yung mga kaibigan. So yung mga sangkay, mga kalinga, pati napakinggan, no, yung audio clips na aking kinuha mula doon sa live ni Kuya Val. So nagsalita na dito si Kuya Val na nag-usap na sila ni Edo na kanilang sasampahan ng kaso yung lahat ng mga reactors na nambalahura sa kay Edo. Maalala natin dati, no, na si Edo ay ayaw magsampa ng kaso. And parang pati yung nanay yata, naalala ko yung nanay ni Edo na nakikiusap, no, na wag na, no, wag nang makisaw-saw pa si Edo sa mga kaso-kaso. Pero dito ngayon sa narinig natin, no, na clips, no, doon sa live ni Kuya Val, narinig mismo natin na sinabi ni Kuya Val na nag-usap na sila at nagkasundo na sila ni Edo na kanilang sasampahan ng kaso yung mga nambalahura na mga reactors. Sino ba yung mga reactors na talagang bumanat ng sobra-sobra dito sa kay Edo? Ilan dyan, no? Na lalo na yung isang manas dyan, na talagang siya yung nagigigil, no? Nanggigigil at siya yung nagsiwalat patungkol dito nga para masira si Edo. Kung ano yung nangyari kay Edo at saka kay Viancy, no? Siya yung nagsiwalat, siya yung nanggigigil. Tuwang-tuwa siya noon, no? Na nagsisiwalat siya at yung paninira sa kay Edo. So ngayon meron siya kakaharapin dito na kaso. Alam ko hindi lamang siya isa, no? Kundi ilan dyan na mga nambastos at nambalahura kay Edo. Kaya nga sabi ko kanina, no, parang totoo nga, no, yung sabi ni Kuya Val na patong na kaso ang kakaharapin nitong mga ito. Kasi syempre, may kaso si Kuya Val, may kaso yung isa pa dyan, no, Kalinga Partners. Alam ko yung isang Kalinga Partner dyan, no, na nakita natin na nanumpa. Meron din siya dyan. Meron din siya dyan kinasuhan. Alam ko yun kasi sinabi niya sa akin. Tapos dito sa kay Edo, meron din. Patong-patong nga. Parang yung maano ko dito, yung isa dyan, no, na nambalahura dyan. Yung isang manas dyan. Tatlo, ang mangyayari dito, tatlong tao yung magsasampa ng kaso sa kanya. Mag-ready ka na. Ang yabang-yabang mo nun, no? Ang yabang-yabang mo bumanat, akala mo walang katapusan, akala mo walang gagawa ng action laban sa iyo. Naging naging kampante ka, no? Sa mga pinagsasasabi mo. Kasi sa totoo lang, yung issue na yun na inilabas niya, sa kay Edo, dapat hindi siya yung dapat na magsisiwalat doon. Dahil kung meron man nangyari doon between kay Edo at saka kay Viancy,
Ang number one dyan na dapat na magreklamo, si Viance, yung tao na kung naagrabyado man. Pero ang ipinagtataka natin, bakit siya? Bakit siya yung gigil na gigil dito sa kay Edo? Bakit siya yung nagsiwalat dito sa kung ano man yung nangyari, kung meron man nangyari dito kay na Edo at saka dito kay, sa kay Viance? Kaya nga nagtataka ako noon, bakit ano ang galit niya kay Edo? At bakit siya ang nagsiwalat dito? At bakit tuwang-tuwa siya, no, na si Edo ay kanyang binabanatan? So ngayon mangyayari dito, kabahan ka na, no? Kabahan ka na sa mga pinagagagawa mo. Naniniwala talaga ako no na talagang merong balik sa isang tao. Pagka yung isang tao na hindi ka naman inaano, hindi ka naman pinupurwisyo, di ba si Edo, wala naman tayong narinig kay Edo na pinurwisyo kayo. Na nagsalita ng against sa inyo si Edo. Pero anong ginawa mo? Binanatan mo ng binanatan, dinurog mo ng dinurog si Edo. So, mayroong talagang mayroong talagang balik, no? Sabi ko naniniwala talaga ako dito sa balik, no? Yung balik na kung tutuusin, nakatulong din sa iyo. Sa channel mo, nagka-views ka, nagka-sponsors ka dahil sa kay Edo. Isa si Edo na nakatulong sa iyo. Tapos ngayon, anong mangyayari? Tinitingnan ko yung channel mo parang bagsak na din. Wala nang views. Umpisa lang yun. Kaya ka ganado bumanat noong kay Edo. Kasi meron kang views. Nagkakaroon ka ng views noong binabanatan mo si Edo. Ngayon, ipunin mo yung revenue mo. No? Yung revenue mo na kinita mo doon sa pangbanat sa kay Edo, yun ang gamitin mo. No? Yun ang gamitin mo dito sa kontra mo, sa pagkuha mo ng abogado para dito sa kay sa pagsasampa ng kaso ni Edo. Kasya kaya. Baka lusaw na yung kanyang mga kinita na yon, baka wala na, ubos na, no? So, ito lang yung aking dito, na mag-ingat tayo, dahan-dahan tayo, kasi sa totoo lang, noong napapanood ko yung kanyang live noon, sabi ko sa kanya, napapaisip ako, bakit ganito? Bakit ganito kalakas ang loob nitong taong na ito na nakundinahin at kontrahin si Edo? Yung mga sinasabi niya, yung mga binibitawan niyang salita doon sa kanyang live, no? Na para bang ang yabang-yabang niya, na para bang wala siyang kinatatakutan nung siya ay nagla-live. Ngayon tingnan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Hanggang saan yung tapang mo sa kakaharapin mong kaso dito. Kung ito man ay may katotohanan na sinasabi ni Kuya Val. Pero ang pagkakaalam ko, no, si Kuya Val at saka yung isa, no, na nakikita natin doon na nanunumpa doon sa picture, dalawa na yon yung kaso niya. So kung itutuloy pa ni kung totoo man ito na si Edo ay mayroong sampa ng kaso laban doon sa mga taong nang balahura sa kanya, malamang sa malamang isa siya dito na masampahan ng kaso ni Edo. So ang mangyayari dito, 3 ang kakaharapin niya. Bongga! Wala akong ibang masasabi kundi bongga kaday. Ito yung lagi kong sinasabi. Kung tayo man ay meron tayong ipinaglalaban, idaan natin sa tamang lugar. Hindi dito sa social media. Hindi dito yung pinagkakakitaan mo yung tao na para balahurain mo. And take note, dito sa social media, no, maging maingat talaga tayo lagi sa ating mga bibitawang salita. Huwag tayong maging pabida-bida. Huwag tayo lumaki ang ulo na sa tuwing babanat ka, sa tuwing may binabanatan ka, meron mga taong natutuwa, yung mga followers mo, yung mga viewers mo, tuwan-tuwa sa iyo, na ikaw ay matapang at bumabanat. Dahil pagdating ng araw, yung mga tao na yan na nag-uudyok sa iyo sa tuwing nagla-live ka, na sinasabi, go, 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 baka pagdating ng araw, mag-go, go away nga sila sa iyo. Syempre, wala naman pakialam yung mga viewers na yan no? Pag nandyan ka na, nakaharap ka na sa kaso, pag may kaso ka na kinakaharap, mayroon pa ba silang magagawa?
wala na. Mag-go away talaga yan sila sa iyo. Ito talaga aking reaction mga sangkay, mga kalingap, no? Na ito na siguro yung tamang panahon. Yung tamang panahon, no, na para gumanti na. Kung sa lahat ng mga ano natin, no, napapanood na mga pelikula dito sa Pilipinas, ang bida ay laging nasa huli. Ang kontrabida laging nauuna yan, no? Ang bida ay laging nasa huli ang pagiging bida. Muli maraming salamat mga sangkay sa panunood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mga kinaroroon. Paalam naman. Sa kay mga kalingap, paalam.